Ilang buwan pa lamang nang una natin itampok ang kwento ni John Ray Gabin. Sa pagsapit ng kanyang unang kaarawan, sabay na rin kayang napawi ang mga karamdamang nagpapahirap sa kanya? Kamustahin po natin ang bata. Nasa sinapupunan pa lamang ni Josephine, si John Ray, batid na niyang may malubhang karamdaman ang kanyang anak. Nakita kasi sa ultrasound na malaki sa karaniwan ang ulo ng bata. At nang maisila nga si John Ray, nakumpirma na siya ay may hydrocephalus. Ang masaklap pa, mayroon din siyang bukol sa gulugod na kung tawagin naman ay meningocele. Kaya't nang ating ipasuri sa isang neurosurgeon si John Ray, agarang operasyon ang iminungkahing maisagawa. I-repair natin, bubuksan, aayusin man kung ano yung nakalabas na tissue ng spinal cord at isasara yung defect. Kakailanganin niya rin ng VP shunting, no? Para siyang tube na ilalagay sa ulo, konektado dito sa bandang tiyan para tuloy-tuloy na lalabas yung tubig. Isang malaking biyaya na naisagawa ang kanyang operasyon noong March 17. At para kamustahin, itinaon namin ang aming muling pagbisita sa kaarawan mismo ni John Ray. Pero aming napag-alaman na isang linggo matapos ang operasyon, nagbara pala ang VP shunt na ikinabit sa kanya. Na-expose na yung mismong valve. So pag ganun kasi, kailangan tanggalin na yung mismong VP shunt kasi yung pwedeng umakyat yung infection papunta sa brain. Sa 2 linggong nakakabit ang drain bag sa ulo ni John Ray, kapansin-pansing unti-unti nang umiimpis ang ulo ng bata. Halos 1 baso kada araw ang nakukuhang cerebrospinal fluid mula rito. Pero hindi na maaaring magtagal pa ang paggamit nito. Hinihintay lang talaga namin yung resulta ng culture. Kasi kung meron pang infeksyon na natitira, hindi namin pwedeng ilagay yung VP shunt. Kasi magi-infect lang ulit, sayang. Dapat yung antibiotic na ibibigay sa kanya, tapered, para dun sa kung anong bacteria yung tumutubo sa kanya. Kailangan pa siya lagi ng shunt sa pang-opera. Tapos mga gamot. Mag-3 buwan na kami dito sa ospital. Sana matulungan kami. Lumabas po sa resulta ng bacterial culture ni John Ray na meron pa rin siyang infeksyon at kailangan patuloy pa rin siyang painumin ng mga antibiotics. Kapag nawala na ang infeksyon at saka pa lamang maaaring makabitan ng panibagong VP shunt si John Ray. Naway muli po natin siyang matulungan sa kanyang pagpapaopera hanggang sa siya'y makalabas ng ospital. Maraming salamat po sa mga tumulong kay John Ray, lalong-lalo na kina Dr. Annabel Alcarde at Dr. May Lopez ng East Avenue Medical Center. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong kay John Ray, magsadya lamang po sa aming tanggapan o magdeposito ng inyong donation sa aming bank account o saan man sangay ng Cebuana Luwilier, maaari mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, sa mga nais pong humabol sa palistahan para makasali sa ating Operation Tuli, tumawag lamang po sa mga numerong naka-flash sa inyong screen mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 o alas 5 ng hapon.